Part 5. Are you okay? Gusto mo bang dalhin kita sa doktor? Lagong tanong ni Phoebus. He didn't know what to do. Punyeta ka, malamang hindi ako okay. Ikaw pa naman ang wasakin. Puputulan ko talaga ang panyetang truck na yan. Wala sa sariling napahawak ni Phoebus sa kanyang tayong-tayo na alaga. No, baka hindi na natin masundan si Andrew. Muling nilapitan ni Phoebus ang dalaga sa kaniyakap iyon. I'm sorry, he said while patting her back. It's my fault, umiyak ang dalaga habang tinitigan ang kanyang pagkababae. Talagang kasalanan mo, hayop ka. Tingnan mo, tinuro nito ang bedsheet na may bahid ng dugo. May dugo talagang winasak mo ang kifi ko, Phoebus. Humagulal ang dalaga. Hindi na ako virgin. Papatayin ako ng tatay ko. Sa kahit ganon na sitwasyon, hindi maiwasan ni Phoebus na matawa. Dadahan-dahanin ko na lang sa susunod. Busog na ako, wika ni Stella sa lalaking may kasalanan kung bakit 3 araw na siyang may lagnat at hindi makalakad. Yes. Hindi talaga siya makalakad. Kahit na kunting galaw, napapangiwi na siya. Grabe talaga ang nangyari sa kanya. Literal na parang masagasaan siya ng truck. You just ate 3 scoop, Stella. You need to eat more. Sinubukan ay lapit muli ni Phoebus ang kutsara na may laman na kanina at ulam. He the only accountable for what happened to Stella. Pinagsisilbihan niya ang dalaga dahil siya naman din ang may kasalanan kung bakit ito hindi makakilos ng maayos. Iniwas ni Stella ang bibig. Ayaw ko na nga, wala akong gana. Hindi ko din naman malasahan ang pagkain. Parang kumakain lang ako ng papel. Napabuntong hininga na lang si Phoebus at iniligpit ang pagkain. He's the reason why she's sick. He need to suck it up. You wanted to go to bathroom? He asked. Dahil nahihirapan maglakad mang dalaga, palagi niya itong kinakarga kahit saan man itong magpunta, umiling ang dalaga. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Ani Stella saka humiga sa kanyang higaan. Matutulog muna ako, talagang masakit pa ang kifi ko. Okay, ani Phoebus. Pero bago pa lumabas pinatakan muna niya ang labi ng dalaga na hindi na bago kay Stella. Simula kasi nang nasapol si Stella ng truck ni Phoebus, palagi na itong humahalik sa kanya. Kahit anong pidgel ng dalaga, hindi naman nakikinig ang binata kaya hinayaan na lang iyon ni Stella. Wala din siyang gana makipagsagutan dahil masakit ang kanyang buong katawan, daig pa niya ang matandang may rheuma. Si Phoebus naman ay dalaga ang pagkain ng dalaga paglabas. Nakasalubong niya pa ang anak sa pasilyo nila. May dala itong coloring books at mga Crayola. Is mama okay po, daddy? Halata sa boses ng bata na nag-aalala ito. Pwede na po ba mag-play si baby Ando at mama po? Not yet, my son. Sagot ni Phoebus na nagpalungkot sa mukha ng anak. You want to play with daddy instead? I'm not going to work today. I'll be staying here. Wanna play with me? Laglag balikat na umiling ang bata. I want mama po, Phoebus sigh. Mama Stella is still sick, anak. She needs more rest. Inilahad ni Phoebus ang isang kamay dahil may hawak na food tray ang kabila nito. Let's go to kitchen first. Umiling ang anak. I don't want po, daddy. I want to see mama. She needs rest, Andrew said Phoebus. Hindi naman po magpapasaway si baby Ando. Higa lang po tabi ni mama ko. Pamimilit pa ng anak. Napabuntong hininga na lang si Phoebus. Okay, but don't do anything in her room. Your mama need rest. Huwag kang maingay at maglikot masyado. Okay. Andrew smiled sweetly. Okay po, daddy. I love you po. Ani Andrew saka patakbong umalis at bitbit nito ang coloring books at crayon box. Careful, you might strip. Pahabol pa ni Phoebus sa anak. Selos na talaga ako. Hindi na ako ang favorite ng anak ko. Natawa na lang si Phoebus sa sarili. Simula talaga nang dumating sa bahay at buhay nila si Stella, marami na ang nagbago. Good change. Pati siya unti-unting na ding nagbabago nang hindi niya namamalayan. Before, whenever he's alone at feel lonely, he always visit the room that full of his fiance's portrait and paintings. But now that he's with Stella, hindi na samasagi sa isip niya ang dating kasintahan. More on si Stella na ang laman ng kanyang isipan. No dull and lonely days when he's with Stella. Talagang kakaiba ang babaeng yun. Pati siya napaamo na din. No wonder why his son and his friends like Stella. May kakaibang karisma talaga si Stella na kahit na sino ay magagawang gustuhin siya.
Pero bakit bigla siyang nena sa kaisipan na may ibang lalaki na magkakagusto sa dalaga? If that's the case, handa niyang burahin sa mundo ang sinaman-aangkin sa dalaga. Over his dead macho body. Kumusta si Stella, Big Boss? Agarang yuzisa ni Zion sa boss niya nang makarating ito sa kusina. Phoebus sighed as he put down the food tray and Saturday down. Still have a fever and sore body. Natatawang umiling si Koa. You really hit her hard, boss. Phoebus sighed again for the nth time. I didn't even penetrate her that much. Nagmaria palad pa nga ako dahil ayaw kumalma ng alaga ko, malakas na tumawa si Zion. Hindi ka man lang nahiya. Kapal talaga ng mukha mo, Big Boss. Isinandal ni Phoebus ang likod sa upuan at tumangala sa kisame. Should I call the doctor? Gusto ba ni Ms. Stella? Pabalik na tanong ni Cyrus. Phoebus shook his head. No. Then, no. Si Kenzo ito na himala nakisali sa usapan. If the women said no, it really means no. Respect their decisions. If you want to have a happy partner, let them decide on what they want and don't intervene. Para walang away, Kenzo shrugged his shoulder and sipped his coffee like he didn't talk that long. Napanganga naman ang apat na nakarinig sa mahabang lintayan ni Kenzo. Minsan lang magsalita so Kenzo kaya nakakagulat lang. Kahit si Phoebus ay nagulat din. It's very unusual to hear Kenzo spoke that long. Grabe maka-advise, Kenzo. Nanunudyong turan ni Zion. Akala mo naman talaga may nobya kung makapagsalita. Kenzo didn't take a look at Zion, ang just shrugged. Napabuntong hininga ulit si Phoebus saka tumayo. Saan ka pupunta, Big Boss? Mapanuring tanong ni Zion. Puntahan ko lang ang mag-ina ko. Baka kung anong ninagawa na nagdalawang yun. Walang buhay na tugon ni Phoebus. Alam niyang tutuksuhin na naman siya. Kilala niya na ang apat na yun. Kung makaangkin akala mo naman may label. Kantsaw na naman ni Zion. Ang pangulo ng Kantsaw Gang. Label muna bago landi, boss. Segunda pa ni Ko, hindi din nagpapahuli si Cyrus, move on ka muna Big Boss, bago mo lagyan ng label ang sa inyo ni Ms. Stella. Bago pa man makalabas ng kusina si Phoebus, nang magsalita si Kenzo. I like Ms. Stella more than the other women, napatigil sa pagpitad si Phoebus at sinulyapan si Kenzo. Phoebus' face darkened. What did you just say, Kenzo Takahashi? Phoebus' voice, it held so much warning. Yung tipong tanong na hindi mo pwedeng sagutin ng mali dahil baka bigla na lang lumipad ang ulo mo kung magkamali ka ng sagot. I like Ms. Stella more than the other women. Kenzo repeated. Hindi alintana ang makamite na titig na ginagawad ni Phoebus sa kanya. Not romantically if that's what your concern is, boss. I just like Ms. Stella because he's taking good care of our young boss. Ang madilim na mukha ni Phoebus ay biglang umaliwalas. Oh, I thought you like my Stella, too. Handa ko pa naman sana kalabitin ang gatilyo ng baril ko kung sakali. The atmosphere in the kitchen suddenly became heavy. So, Zion joked a little to lessen the tension. Siguraduhin mo munang may label, boss, bago magselos. Ani Zion, moved on ka na din muna pag may time. Uso naman yun ngayon, Big Boss. Phoebus turned his back and head to Stella room. Gusto niyang makita ang dalaga. Dahan-dahan niyang pinahihit ang seradore ng pinto. Baka kasi magising ang dalaga. Nang buksan niya ang pintuan, bumungad sa kanya ang payapang mukha ng dalaga at mahimbing ang tulog bahay. Ang anak naman niya ay pinapaypayan ng coloring books ang dalaga. Sumensyas pa ang anak sa kanya, siya, Daddy. Mama is having a nightmare po. Baby ando to the rescue po. Tahimik na naglakad si Phoebus at dahan-dahan na tumabi sa pagkakahiga sa dalaga. Sinenyasan niya din ang anak na lumapit sa kanya na agad naman baitang sinunod. Nahiga si Andrew sa ibabaw ng kanyang daddy. And the three of them laid on the bed. Magkakatabi na parang isang buong pamilya talaga. At the moment, Phoebus was contented. Sana lang talaga ganito na sila palagi. He's starting to love this kind of setup. At dahil kagustuhan nito, minsan napapaisip siya, na sana, si Stella na lang ang naging kasintahan niya. Na sana si Stella na lang ang naging ina ni Andrew. You sure you're fine now? Phoebus asked in worried look. Maayos na nga ako. Ang kulit mo naman. May bahid na ng inis ang boses ng dalaga. Kanina pa kasi tanong ng tanong itong lanok na to sa kanya kung maayos na ba siya.
Though, medyo masakit pa ang pagitan ng kanyang pero nakakagalaw na siya ng maayos. Kumikirot pero nakakalakad naman na siya kahit papaano. Bumantong hininga si Phoebus, kargahin kita pababa. Lumapit si Phoebus sa dalaga na nakaupo sa vanity table nito habang nagpapatuyo ng buhok. Kakatapos pa lang kasi niyang maligo. Come, let me dry your hair. Presenta ng binata sa kakinuha ang blower at siya ang nagpatuyo sa buhok ng dalaga. Mahinang natawa si Stella. Baka nakakalimutan mo na trabahan mo ako, boss. Bakit parang ako na ang pinagsisilbihan mo? Phoebus just shrugged his shoulder as he blew Stella's hair dry. You're different case, Stella. You're not my employee. Tumitig si Stella sa refleksyon ni Boss Songgit sa salamin habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Paanong different case? Parang nani na din ako ni Baby Ando. It means only one thing. Employee mo ako at employer kita. Hindi ka nani ng anak ko Stella, you're his mother. Seryosong ay madiin na wika ni Phoebus. Hindi maiwasan ni Stella ang kiligin. Shoot talaga. Pa-impel din kung bamanat ang lamok na to. Pwede ba akong magtanong? You're already asking, tugon ni Phoebus. Napakagat si Stella sa kanyang ibang labi. Nagdadalawang isip siya kung itutuloy pa ba ang tanong niya. Nasaan pala ang totoong mama ni Ando? Parang naging bulong ang tanong ni Stella. Nakita niya din na natigilan sandali si Phoebus bago bumantong hininga at nagpatuloy sa pagblower sa kanyang buhok. Akala ni Stella ay hindi sisigot ang Boss Songgit nila pero nagulat siya nang magsalita ito. Franz tumanggo-tango si Stella. Stella feel a pang on her chest. Bakit parang nasaktan siya na nalaman na alam ng binata kung nasaan ang tunay na ina ng baby Ando niya? Paano kung bumalik iyon? Baliwala na lang ba siya? Papalayasin kaya siya? Tons of questions suddenly bombarded her thoughts. Parang bumigat bigla ang pakiramdam niya. Kanina kinilig pa siya. Sana pala hindi na ako nagtanong. Bumantong hininga si Stella bago kinuha ang blower sa kamay ni Phoebus. Ako na. She left me the moment she gave birth to Andrew. Muling sabi ni Phoebus dahilan para matigil ang ginagawa ni Stella. I proposed to her when we found out that she's pregnant. We've been into a relationship since we're still on college. She's my first girlfriend. Kaya nang malaman ko na buntis siya niyaya ko agad siyang magpakasal and she said yes. Phoebus sighed. But everything changed. One day she came up into me and decided to abort the Tay baby when she's at her second month of pregnancy. Ayoko syempre. Andrew is made out of love. Pinigilan ko siya dahil ayoko na ipalaglag niya ang bata. That's when she started to change. Palagi siyang galit, mainitan ang ulo. Of course I tried to lengthen my patience because she pregnant. Baka nagkaganon lang siya dala ng pagbubuntis. Before, when someone asks him where is the mother of his son, he always says nothing. Pero ngayon na si Stella na ang nagtanong. Parang kailangan niya ay explain ang lahat. He wanted to clean his slate for Stella. Muling naging maayos kami. Phoebus continue habang mataman na nakikinig si Stella. She didn't brought up abortion again. I'm happy, of course. We bond, promised our love for each other. We even lived on the same roof since we're already engaged. We decided to get married after she gave birth, and I'm the happiest man on earth. Pain resembles on Phoebus' eyes, not until the day she gave birth to my son. Akala ko tanggap niya, pero nang bumalik ako mula sa nursery room wala na siya. She left me with only letter on her bed. Huminga ng malalim si Phoebus. He left me and my son to pursue her dreams. She wanted to be a model. Kaya nang ipinanganak niya si Andrew lumuwas agad siya papuntang France. Phoebus swallowed the lump in his throat. With another man. Sumama siya sa ibang lalaki at iniwan kami. Agad na binaba ni Stella ang blower na hawak at agad na niyakap ang binata. Siya, sorry kung nagtanong pa ako. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyar. Sorry, Phoebus cried. Yes, he cried. It's still painful like it was happened yesterday. Pero hindi dahil doon kaya siya umiyak siya dahil kahit papaano, nagawa niyang magkwento sa dalaga at magsama ng loob. He's happy that somehow, Stella was interested in him. Sumangot si Phoebus, it's okay. I'm happy that you asked. Tagal kong hinintay na magtanong ka. Akala ko hindi ka interesado sa akin. Totoo niyan.
Matagal ko na sanang gusto itanong yan. Nahihiya lang ako baka sabihan niyo ako na chismosa. Phoebus heartily chuckled and lifted Stella up and placed her on his thighs. Chismosa ka naman talaga. Correction, magandang chismosa. Phoebus sexily chuckled. Yeah. You're beautiful. Umangat ang tingin ni Phoebus at tinitigan ang magandang mukha ng dalaga. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga sa kapinatakan ng marahan na halik ang noo nito, sa tungki ng ilong. Can I kiss you? He asked and stared at Stella's inviting lips. Hindi na sumagot si Stella at tumanggo na lang. Napangiti naman si Phoebus bago ginawaran ng maso yung halik ang dalaga. They both gasped an air when their lips parted. May tumutusok, Phoebus. Nahihiyang wika ni Stella nang maramdaman na may tumutusok na bagay sa kanyang pangupo. Yeah, that's my truck pokang you. Phoebus whispered on her ears. Tumikim ang dalaga. Kahit may suot na pants si Phoebus, ramdam niya ang laki ng nasa pagitan nito. Dax talaga ang lamok na teterya na sa baba. Baka hinihintay na nila tayo. Pag-aaya ni Stella. Alam niya kung saan na naman sila mapupunta kapag hindi pa sila bumaba. Baka hindi na talaga siya gumaling kapag mabundle na naman siya ng truck. Phoebus grunted. Mauna ka na sa baba. Pekalmayan ko lang ito, okay, na uutol na tugon ng dalaga bago bumaba sa hita nito. Alam niya kung anong gagawin ni Phoebus para pekalmayan ang sarili. Isipin pa lang na pinapaligaya ni Phoebus ang sarili nito. Parang gusto ni Stella na siya na lang ang gumawa. Aracel erase. Erase. Nagiging maalay na talaga ako. Shootakles. Anong nangyari dyan sa mukha mo, Stella? Mas pula pa yan kaysa sa hinog na kamatis. Pabungad na tanong ni Zion nang makarating ang dalaga sa kusina. Tumikim si Stella para pekalmayan ang sarili. Nakakahiya naman kung sasabihin niya ang dahilan kung bakit pulang-pula ang mukha niya. May hiya pa naman na natitira sa kanya kahit papaano, wala to. Tanging sagot ni Stella saka tumabi sa anak at pinangko iyon, don't ask obvious questions, Zion. Sabi ni Mr. Englishero, we all know why Ms. Stella's face is like that. Lihim na napamura si Stella. Ngayon talaga hindi niya nagusto ang tabel ng dila ni Kenzo. Mas gusto niya pang tahimik ito. Nasaan pala si Boss Lamok Big Boss? Si Zion ang nagtanong. Napaka-chismoso talaga nito kahit kailan. I'm here. Why are you asking? Bagong ligaw na naman, boss. Natatawang umiling si Zion. Kawawa naman ang lamok na yan. Cold shower na lang palagi. Imbes na minas si Phoebus, sinabayan pa niya ang kalokohan ni Zion. Wala tayong magagawa, he said with a shrug. Hindi pa magaling ang misis ko. Ani Phoebus at kumandat pa kay Stella na naman nabilawkan ang dalaga. Wala na, hulog na talaga siya. Ang lakas ng tibok ng puso si Stella nagwawala ng husto sa kanyang dibdib. Already moving on, Kenzo seriously asked Phoebus nod and Saturday down beside Stella. Help me throw those garbages on the third floor, ayun. Sigaw ni Zion. May kasamang palekpak pa. Kitang-kiti na ang kamay kong itapon lahat ng painting na yun. Si Stella naman ay naguguluhan na nagtanong. Itatapon nyo lang ang mga painting. Sayang naman. Ay hindi sayang yun, Stella. Si Cyrus ang sumabat ngayon. Puno pa ang bibig kakain ng apple pie. Mga basura nga iyon, eh. Yeah, it's indeed a garbage. Ani ko. What if magbakasyon tayo? Wala sa sariling suhestyon ni Zion habang nagpapalipas sila ng oras sa swimming pool nila sa labas. Matagal na rin simula nung huling gala natin, eh. Nagbababad sila ngayon sa swimming pool. Si Stella ay binabantayan ng anak na nasa salbabida habang malaya iyong pumapadyak at nasa likuran naman nito si Phoebus na parang tuko kung makayakap kay Stella. Si Zion ay panay ang inom ng beer. Habang si Koa at Cyrus naman ay nakalubog lang ang mga paa sa swimming pool at nilalantakan ang ginawang merienda ni Stella at si Mr. Englishero naman na si Kenzo ay nasa recliner lang habang nagbabasa ng libro. That's actually a good idea, Phoebe then kissed Stella's bare shoulder. Bakasyon tayo. Sige ba, sang-ayon ni Stella. Basta gastos nyo. Wala akong pang-ambag. Alam nyo naman na poor people ako. Sama kayo mga bro. Tanong ni Zion sa tatlong unggoy. Shij, sama kami. Sagot ni Cyrus habang puno ang bibig nito dahil sa pagkain. Don't talk when your mouth is full, Cyrus. Kenzo spoke in serious manner.
Nag-thumbs up naman si Koe, tanda na sang-ayon ito. Puno din kasi ang bibig nito, mahirap na baka mabatukan pa siya ni Kenzo. Malapit pa naman ang gago. Okay, then, Phoebus announced, we're settled. Kailangan tayo aalis. Bukas. Patanong na tugon ni Cyrus. Wala nang laman ang bibig nito. Wala din naman kayong trabaho. Hindi naman na kayo pumapasok sa opisina ni Kenzo, boss. Phoebus chuckles. Tama si Cyrus. Mag-iisang linggo na silang hindi pumapasok ni Kenzo sa opisina. Nakatambay na lang sila sa bahay buong araw. Pumapasok lang si Phoebus sa opisina kung kailangan na talaga siya o kaya naman may board meetings. Saan tayo magbabakasyon? Tanong ni Stella. First time niyang magbabakasyon. Simula nang makapagtapos siya ng pag-aaral ay purple trabaho ang inaatupag niya. Kung makagalaman siya kasama ang kaibigan na si Jana ay malapit lang naman. Usually sa Ayanos Cafe lang ang punta nila. Saan mo ba gusto, Ms. Stella? Si Koe ngayon ang nagtanong. Bakit ako ang tatanungin niyo? Wala nga akong alam sa mga ganyan-ganyan. Any place in mind that you wanted to visit? Said Kenzo before he closed his book. Sagada, Baguio, Boracay, Vigan, Siargao. Inisa-isa ni Stella ang alarm niyang most visit na lugar sa Pilipinas. Hindi ko alam. Kayo na magdesisyon kung saan tayo. Kayo ang gagastos, hindi naman ako. How about we have vacation outside the country? Cyrus nonchalantly suggested. Laglag pa nga naman si Stella. Grabe talaga, nagplano ang mayayaman. Walang drawing. Iba talaga kapag may pera. Outside the country it is. Said Phoebus. I'll call Bricks later to ready my plane. Kung outside the country kayo, hindi ako makakasama. Wala akong passport. Wika ni Stella. Biglang tumahimik naman ang apat. Sa Sagada na lang tayo. Bulalas ni Zion. Pumalakpak si Koe. Sagada na tayo. Hindi pa ako nakakapunta roon. And they started to plan the said vacation. Nakikinig lang si Stella at sumasagot kung tinatanong lang. Wala siyang maisuggest. First time niya kasi magbakasyon. After they planned thoroughly, they all decided to get back instead the house. Medyo nilalamig na kasi sila. Ngayon, nakatambay na naman sila sa living room habang nanunood ng cartoons dahil yun ang gusto ni Andrew, wala silang nagawa kundi makinod na lang. Maglaro naman tayo, wika ni Zion saka naghikab. Wala akong makagawa. I'm bored in the house. Ngayon lang ako sasang-ayon sa iyo, Zion. Ani Koe, itong dalawa talagang ito ang hindi magkasundo. Palaging nagbabangayan. Tara laro tayo. Sali ka Kenzo. Para hindi ka tumanda ng maaga. Okay, itiniklap ni Kenzo ang librong binabasa. Count me in. Sali ka din, Boss Songgit. Pag-aaya ni Stella kay Phoebus na nakadikit na naman sa kanya. Hindi na talaga ito humihiwalay sa kanya. Palaging nakakapit sa kanyang bewang. Phoebus heaved a sigh. He think it's childishness. What game? Tago-tagwan. Koe simply said. What? That's childish game. Okay. Tago-tagwan tayo. Palakpak ng dalaga at mahinang taymapal sa Phoebus. Sasali ka diba? Walang nagawa si Phoebus kundi ang sumang-ayon na lang. Baka makutusan pa siya ni Stella kung hihindi siya. Mahirap na. Sino ang taya? Tanong ulit ni Cyrus. Ikaw na Phoebus ang taya. Si Stella na naman. At gaya ng una, oo na lang si Phoebus. Okay. Tumayo si Phoebus saka kinarga ang batang si Andrew na busy kakanood ng cartoons. Young boss, laro tayo tagwan. Sali ka. Okay po, lahat sila nagsimulang maghanap ng titiguan habang si Phoebus naman na naging taya kahit napipilitan ay nagbilang na din and cover his eyes with his hands. A hustling fit and a noise from footsteps can Phoebus hear. After he counted 30, Phoebus take his hands off his eyes. Wala siyang makita sa piligid. Then, an idea came into his mind. Phoebus Everly Green. He installed CCTVs all over his house for safety. Siya lang ang nakakalam nun. He fished out his phone. Konektado ang mga CCTVs sa cellphone niya at una niyang hinanap ang dalaga dahil may naisip niyang ibang laruin. Nakita ni Phoebus na pumasok si Stella sa private library. Wait for me there, Stella said. Phoebus and ran towards the library. Himanda ka ngayon Stella dahil may ibang laro tayong gagawin. Phoebus opened the door carefully and locked it afterwards.
A smile creeps into his lips when he saw Stella hiding behind the bookshelf. Huli ka! Si Phoebus at yinakap ang dalaga mula sa likod. Malakas na napasigaw ang dalaga dahil sa gulat. Hinarap niya ang binata pero ang labi nito ang sumalubong sa kanya. Agad na nilukumos ni Phoebus ang labi ng dalaga at hinalikan iyon ng mapusok at marahas. Bahay-bahayan ang lalaruin natin ngayon, Stella. Pinangko ni Phoebus ang dalaga at ipinatong iyon na lamesa na nasa library. Phoebus tuwag ni Stella sa pangalan ng binata pero nagtunog ungol iyo. Sinapo ni Phoebus ang dibdib ng dalaga at bahagyang pinisil iyon habang sinisiil ng halik ang dalaga. Phoebus cursed under his breath. I've been wanting to don this with you, Stella. Parang nahihirapan na sambit ni Phoebus. Hindi ko na kayang pigilin pa to. Malakas na pinunit ni Phoebus ang pang-ibaba na suot ng dalaga. Sa susunod huwag ka nang magsuot ng panty. Sagabal. Kahit pa nag-iinit ang katawan ng dalaga ay natawa pa din siya sa inis na mukha ng binata. At napasinghap siya nang halikan ni Phoebus ang kanyang pagkababae at dinilaan iyon. Phoebus curses again. You smell good, baby. Hinalikan ulit ni Phoebus ang basang lagusan ng dalaga bago kinalas ang suit na belt at hinubad ang suot na shorts hanggang tuhod. Hinawakan ni Phoebus ang tayong alaga at ikiniskis iyon sa bakana ni Stella. Oh! Ungol ng dalaga at napakagatlabi. Nang may pasok ni Phoebus ng buo ang kanyang sandata sinimulan niyang umulos ng marahan. Sa una ay mahina lang ito at nang masanay ang loob ng dalaga. Bumilis ang indayog at galaw ni Phoebus. Phoebus! Phoebus! Helanghing ni Stella ang mabilis na umuulos sa ibabaw niya ang binata. Bilis! Bilasan mo pa! Ganon nga ang ginawa ng binata. Mas binilisan pa lalo no Phoebus ang pagbayo sa loob ni Stella. Walang ibang ginala si Stella kundi ang umungol lang. Punong-puno ang loob niya sa laki at haba ni Phoebus. Pakiramdam niya abot hanggang puso niya ang sandata nito. What's with the sudden visit, Dad? Inis na tanong ni Phoebus sa kanyang ama. Lintik kasi baka nasundan la ang pagbabahay-bahayan sana nila ng dalaga kung hindi lang dumating ang ama. Panira talaga kahit kailan, why are you so grumpy? Napapantastukuhan na tanong naman ng ama ni Phoebus na si Solomon. Aren't you happy that I came here to visit you? You didn't like Philippines, Dad. Phoebus pointed out. You hate this place, isn't it? So, why with the sudden visit? I know you didn't came here just to visit me. You loathe this place. Umiling ang ama ni Phoebus. Bakit ang songgit-songgit ng amo niyo? Tanong ni Phoebus sa apat na kaibigan ng anak. Buti na pagtitiisan niyo ang pangit na ugali nitong anak ko, walang balak, sumagot si Nezo, Koa, at Cyrus dahil sa titig pa lang ng amo nila. Parang pinapatay na sila pero iba itong si Zion dahil mas lalo itong nasisiyahan tuwing nakikita ang ganoong itsura ng big boss nila. Ngayon lang yan ganyan, Tito Solomon. Magiliw pa talaga na sagot ni Zion. Nabitin kasi. And Solomon instantly understood the meaning behind Zion's words. Kaya naman pala. Tumatainggong wika ni Solomon at sinulyapan ang babaeng katabi ng anak na panay ang siko sa kanyang anak at bulong nito. I came here cause I received a report about my late friend's daughter. Nakita daw itong bumisita sa puntod ng kaibigan ko. I wanted to see his daughter. I need to fulfill a promise. You're still looking for his daughter? Tanong ni Phoebus. I already told you, Dad. I'm not going to marry your friend's daughter. You need to, Phoebus. Seryosong saad ni Solomon. Nangako ako sa kaibigan ko na ipapakasal kita sa anak niya. Ramdam ni Stella ang kaba nang makitang sumulyap ang ama ng boss songgit nila sa kanyang Derek Zion. Agad naman na siniko ni Stella si Phoebus sa tagiliran. Kumukuhang kamukha ni boss songgit ang ama nito. Kahit na medyo may kaedaran ito ay klaro pa din sa mukha nito ang pagiging gwapito. Nakaka-intimate nga lang ang presensya nito kaysa kay Phoebus. Halatang mayaman sa kilos pa lang. Phoebus wika ng dalaga sa mababang boses. Tanggalin mo ang kamay mo sa bewang ko. Grabeng kaba ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Panay kasi ang sulyap ng ama ni Phoebus sa kanya at nakatitig iyon sa kamay ni Phoebus na nakapulupot sa kanyang bewang. Pilit na tinatanggal iyon ng dalaga pero mas lalong humihigpit lang ang hawak ng binata dito. Stop shoving your elbow on my side, Stella. Phoebus said in dominant way.
Pero dahil likas na matigas ang ulo ng dalaga hindi siya nakinig at siniko pang muli ang tagiliran ng binata. Tanggalin mo kasi ang kamay mo. Nakatingin sa atin ang daddy mo baka kung ano pa ang isipin niya. Bulong na sermon ni Stella. Let daddy think whatever he wants. I don't care on his opinion. Saad ni Phoebus sa normal na boses nito kaya rinig iyon ng mga taong nasa living room nila. Nakarinig si Stella ng malakas na halakhak. Oh, yes, hiha. Hindi mo na kailangan sikuhin ang anak ko. Ayos lang kahit maglampungan pa kayo. Wika ni Solomon na ikinapula ng pisngi ni Stella. What's your name again, hiha? Shoot, hindi pa siya nakaka-move on kanina sa nangyari sa library ngayon parang nasabak naman siya sa hot seat. Buti na nga lang at nakakalakad pa siya. Tinitiis lang ni Stella ang kirot ng pagitan ng hita nito. Stop asking her questions, I am not talking to you, Phoebus. Solomon said in strict voice. Nakaramdam naman ng kunting takot si Stella. Put angina, ganito pa ba talaga mag-usap ang mayayaman? Panay ang English. What's your name, hiha? Muling tanong ni Solomon. Ngayon, nakangiti na ito sa dalaga. Lumunok muna si Stella bago sumagot. Nanlalamig ang buong katawan niya. Stella Abaniego po, Sir Solomon was slightly stunned. You're an Abaniego. Kinakabahan na tumango si Stella. Oo po, umayos ng upo si Solomon. Maybe this woman knows or acquainted to his friend's daughter. It's his chance now. By any chance, hiha Solomon paused. Have you met or know Chris Abaniego? Si Stella naman ngayon ang nagulat, paano niyo po nakilala ang tatay ko? Biglang tumahimik ang buong paligid na parang dinaanan ng anghel. Ilang segundo muna ang nakalipas bago makabawi si Solomon sa gulat. You're Chris Abaniego's daughter, bulalas pa ni Solomon. Napatayo pa siya sa kinauupuan at nagsimulang maglakad ng pabalik-balik. They've been tracking you down. 3 taon na kita hinahanap. Don't tell me she's the daughter of your friends, Dad. Ani Phoebus nang makabawi sa gulat. She is, son. Turo ni Solomon sa dalaga na katabi ng anak. She's the woman I've looking for. Si Stella naman ngayon ang nagulahan. Ano po ang nangyar? Pwede po pa-explain. Medyo bobo po kasi ako, hindi ko kayo na-gets. But instead of listening to the maiden, Solomon looked at his son with sharp eyes. You need to marry her this instant, Phoebus. Matagal mo na palang kasama ang mapapangasawa mo. Hep, 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 pidgel ni Stella. Dinipa niya pa talaga ang 2 braso. Hindi ko na talaga kayo gets. Ako yung pinag-uusapan nyo, paki-explain naman sa nangyayar. Naka-arranged marriage kayo, Stella. Ikling paliwanag ni Zion. Talaga si Zion ang sumagot imbes na si Phoebus o ang ama nito na si Solomon. Laglag pa nga si Stella. Ako, arranged marriage. Paano? Bakit? Your father and I are friends, hiha. Ani Solomon kaya napasulyap si Stella doon. Chris and I made a promise that once my son and you grow up, you two must get married. Kaibigan mo po ang tatay ko. Gulat na yuzisa ng dalaga. Pero mayaman po kayo. Humalaklak si Solomon. Oh, silly. Chris is my personal bodyguard before. He just quit his job when Sabella gave birth to you. Mas lalong nadagdag ang gulat ni Stella. Kilala mo din po ang nanay ko. Hindi ba sayo sinabi ni Chris sayo? Sunod-sunod na umiling si Stella. Hindi po, pero naikwento lang ni tatay na rich kid daw ang nanay mo. Hindi ko naman alam kung totoo ang sinasabi ni tatay. Mamaya Gino joke time lang ako noon. Malakas na tumawa si Solomon. Bigla niya tuloy na alala ang kaibigan na yumao. You're really Chris, daughter. Parehong-pareho kayong magsalita. Hindi maiwasan na matawa ni Stella. Lahat kasi ng mga kakilala nila, iyon ang palaging napansin ng mga tao. Parehas daw sila ng kanyang ama magsalita. Dami nga pong nagsasabi niyan, sir. Solomon waved his hand on the air like he's dismissing the thoughts. Don't call me, sir. Call me daddy or papa. You'll be married to my son anyway. Dahil sa sinabi ng ama ni Phoebus, sinulyapan niya ang binata na ngayon ay seryoso na ang mukha. Hindi alam ni Stella kung nasisiyahan pa ito o ano. Hindi niya mabasa ang iniisip ni Phoebus. Bigla tuloy siyang kinabahan. Stella suddenly feel heavy. Parang hindi yata sang-ayon si Phoebus sa kasunduan ng kanilang mga magulang.
Hindi naman na kailangan tuparin yung kasunduan nyo ng tatay ko, sir. Kalimutan nyo na lang po yun. Expired din naman yun kasi wala na ang tatay. You and my son should be married at once. Solomon said with finality. Mas panatag akong ikaw ang pakakasalan ng anak ko kaysa dun sa bruhang babae na walang ibang ginawa kundi ang hitutan ang anak ko. Kung hindi lang sana sila nasa seryosong usapan, baka tumawa na ng malakas si Stella dahil sa sinabi ng ama ni Phoebus. Agree din ako, tito. Pakikisali ni Zion. Mas bet ko si Stella kaysa Vierne Este Bruja na yun. Pinisil naman ni Solomon ang pisngi ni Zion. Kaya paborito kita, Malamang, tito. Nagmamayabang naturan ni Zion. Parehas kasi tayong gwapo kaya palagi tayong makakaintindihan. Parehas na natawa sina Zion at Solomon. Talagang nagawa pang tumawa ng dalawa kahit ang bigat ng paligid. Kahit nga sina Kenzo, Ko at Cyrus ay hindi pa rin nakakabawas sa mga revelations. Muling sinulyapan ni Stella si Phoebus na hindi na umimik. Malayo ang tingin nito at may malalim na iniisip. Malungkot na ngumiti si Stella. Mukhang hindi ito sang-ayon sa ideyang naka-arrange marriage silang dalawa. Sino ba naman kasi ako para magustuhan? Namimili ngayon ng mga kailangan sina Stella para bakasyon nila. Tuloy na talaga ito bukas. Ngayon dapat ang lakad nila pero may importanteng nilakad pa sina Phoebus kasama ang ama na ito na si Solomon. Nag-iba din ang pagbabakasyonan nila. Imbes na sa Sagada ang pupuntahan nila, sa Boracay na lang daw sila dahil malamig ngayon ang temperatura doon sa Sagada. Hindi maganda para sa bata. Kasalukuyan silang nasa supermarket para mamili. Si Cyrus at Andrew lang ang kasama sumama kasi sa lakad ni na Boss Songgit si Koa, Kenzo at Zion. Lagay mo lang sa cart kung anong magustuhan mo Ms. Stella. Kahit magkano pa yan card ni Boss Phoebus ang bahala sa bayarin. Pinakita pa ni Cyrus ang kulay itim na card na hawak nito. Okay tanging tugon niya. Kahapon kasi hindi pa niya nakakausap si Phoebus. Ewan ko ba, iba ang kutob ko sa masungit na yon. Mukha talaga itong hindi sang-ayon sa arranged marriage nila. Okay lang naman sa kanya kung aayaw ito. Hindi naman siya namimilit at hindi din naman siya nage-expect ng kung ano. Miss Stella dito ka lang ha, ani Cyrus at nakatingin sa kung saan habang may malawak na ngiti. Bibili lang ako ng apple pie. May nakita ako doon. Mahinang natawa si Stella. Kahit talaga kailan basta apple pie ang pinag-uusapan, G itong si Cyrus. Kahit ano, basta usapang apple. Tumango si Stella. Doon lang kami sa meat section. Bibili din ako ng mga processed foods para madali lang lutuin. Humakbang si Cyrus pero isang hakbang pa lang ang nagagawa nito nang muling lingunin si Stella. Tawagan mo ako agad kapag may kainahinala, Ms. Stella. Saka binigay nito ang itim na card ni Phoebus sa kanya. Here, hold this. Okay, tugon ni Stella. Bilhan mo din ako ng apple pie. Doon lang umalis si Cyrus. Bilin kasi ng big boss nila na bantayan daw mabuti si Stella at anak niya. Mukhang mananakmal pa nga yun habang naghahabilan. Mama, can we buy those po? Turo ni Andrew sa isang supot ng water tops nang mapadaan sila sa snacks area. Nakasakay si Andrew sa cart habang si Stella naman ang nagtutulak. Ilan ba gusto mo? 5 po, mama. Masayang ngumiti si Andrew. Kumuha ng 5 supot si Stella at inilagay iyon sa cart kaya labis ang tuwa ng bata. Wala ka na bang ibang ipapabili? Tanong pa ng dalaga habang tinutulak ang cart papuntang meat section. Sabihin mo lang kay mama para mabilis natin. Fruit juice po, mama. Tumangala ang bata sa kanya. Many fruit juice po and many yogurt po. Tumulo si Stella para gawaran ng halik ang noo ng bata. Sige po. Bibili tayo ng many, maaanye, fruit juice at yogurt. Pumalakpak naman ang bata, yehey. Thank you po, mama ko. I love you, po. Pinanggigilan naman ni Stella ang pisngi ng cute na tiyanak na to. Love ka din po ni mama. Lahat ng gusto ni Andrew ay binili si Stella. Kahit pa ilan ang bilhin niya, kahit gaano pa karami, hindi nagdalawang isip na kunin lahat iyon ni Stella. Hindi naman siya ang magbabayad kaya ayos lang na magwaldas siya ng pera. Sa yaman ni Phoebus, barya lang ang gagastusan nila ngayon. Matapos bilhin lahat ni Stella ang gusto ni Andrew, tumungo sila sa meat section at sunod naman sa freezer kung nasaan ang mga processed foods. Kumuha si Stella ng bacon, hotdogs, tocino at tocino rolls.
Kunti lang ang binili niya dahil marami pa naman stock sa bahay nila. Mama, what's that po? Turo ng bata. Sinundan naman ng tingin ni Stella kung ano ang tinuturo ng bata. Ito, tanong niya at kinuha ang tinuro ng bata. Chicken nuggets ta. Chicken nuggets po. Inosenteng tanong ng bata. Andrew even tilted his head. Is that yummy po, mama? Gulat na tumingin ang dalaga sa bata. Hindi ka pa nakakakain ng chicken nuggets. Inosenteng umiling ang bata. Baby Andrew is not allowed to eat chicken po. Daddy gets angry. Naguguluhan na nagtanong si Stella. Ha? Bakit naman? I don't know po, mama. Pero galit po si daddy kapag may chicken po, Batid ni Stella ang lungkot sa boses ng bata. Hindi niya alam kung anong trip na naman ni Phoebus bakit ayaw niya sa manok. Gusto mo ba kumain ng chicken nuggets? Tanong ni Stella. Wala naman sigurong masama kung bibili sila ng isa diba? Daddy will get angry po, mama. Nakalabing wika ni Andrew. Huwag kang mag-alala, baby Andrew ko. Pagpapalakas loob na saad ni Stella. Si mama ang bahala sa iyo. Inilagay ni Stella ang isang supot ng chicken nuggets sa cart nila. Mamaya pagdating nila sa bahay ay lulutuin niya iyon. Minsan kasi hindi maganda sa bata ay pinagbabawalan ng mga pagkain. The more na pinagbabawalan sila, mas lalong nagkakaroon sila ng kagustuhan na subukan ang mga bagay-bagay. And it's not good. She knows, kasi naging estudyante siya ng psikolohiya. Nasa counter na sila ngunit wala parent si Cyrus. Mukhang nag-enjoy iyon sa apple pie. Mademo pa naman iyon pagdating sa pagkain. Si Stella na din ang nagbayad. Saktong naisilid na lahat ng binili nila sa carton nang dumating si Cyrus. Naglakad sila patungong parking lot. Bit-bit ni Cyrus ang pinamili nila. Ang iba mga crew ng supermarket dahil medyo may karamihan ang pinamili nila. I'm sorry if I took it so long. Hindyang paumanhin ni Cyrus. Hindi niya namalayan ang oras dahil nuwili siya kakakain ng apple pie. Ang sarap kasi ng apple pie nila doon. Nagagalit ako kung hindi mo ako binilhan. Tugon ni Stella, nasa kotse na sila at pauwi. Of course. I bought some for you, Ms. Stella, ani Cyrus habang nagmamaneho. Hindi ko makakalimutan na bilhan ang mahal na Reyna. Napairap naman si Stella. Mahal na Reyna mumukha mo. Pabirong ani Stella. After a short ride they finally arrived at Casa de Alta Rosa. Wala pa din sina Phoebus nang dumating sila sa bahay. Nang mahakot lahat ni Cyrus ang pinamili, sakto naman na tumunog ang cellphone nito. Pearl, just take this call, Ms. Stella. Ipinakita ni Cyrus ang screen ng cellphone nito. Si Phoebus ang tumawag. Ako na ang bahala dito. Tugon ni Stella. Mukhang importante ang tawag na iyon. Matapos maligpit ni Stella ang lahat ng pinamili niluto naman niya ang chicken nuggets na binili kanina para matikman ni Andrew. Careful lang ha, mainit pa ito. Hinaypan muna ni Stella ang bagong luto na chicken nuggets bago isubi sa bata. Ang yummy po, mama. Magiliw na sambit ng bata nang matikman ang chicken nuggets. Want more? Masayang nagtanong si Stella. Yes po, mama. Naputol ang sasabihin sana ni Andrew nang umubo ito ng sunod-sunod. Baby ko, ayos ka lang. Nag-aalalang tanong ni Stella. Agad na nilapitan niya ang bata. Andrew. Ex-yugyog ni Stella sa bata dahil parang nahihirapan iyong huminga. Cyrus. Si Andrew. Hiyaw ni Stella. Mabilis na tumakbo si Cyrus nang marinig ang sigaw ni Stella. What happened? Agad na dinaluhan ni Cyrus si Stella. Hindi ko alam. Nanginginig na wika ng dalaga. Nababahala siya. Kumain lang naman siya ng chicken nuggets. Andrew is allergic to chicken. Mura ni Cyrus sa kakinarga ang young boss nila at patakbong tinungo ang kotse. Open the car, Ms. Stella. We need to go to hospital. Natulos sa kinatatayuan si Stella. May allergy si Andrew si manok. Kaya ba walang kahit anong karne ng manok sa bahay nila? Kaya ba nagagalit si Phoebus dahil allergic ang bata sa manok? Stella began to panic. Tangina. Ang tanga-tanga Cole, bakit ba kasi siya nagpakabida-bida? Sana nagtanong muna siya. Come back to your senses, Ms. Stella, and open this goddamn car. Nagkukumahog na sigaw ni Cyrus. Lagong-lugo na binuksan ni Stella ang kotse saka pumasok doon at kinarga ang Andrew na nahihirapang humiga at puno ng pulang pantal ang buong katawan nito. Pinaharurot naman kaagad ni Cyrus ang kotse.
Kahit pa nanginginig ang kanyang kamay, sinikap niyang magmaneho ng maayos. Si Stella naman ay naiyak habang yakap-yakap ang anak. Dahil sa katangahan niya, napahamak pa ang bata.